Tinulungan na kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko mo pinagtakpan mo ako kanina, okay na tayo. Asa ka pa. Sabi nang hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi kita tinutulungan dahil umaasa ako sa kapatawaran mo. Tinutulungan kita dahil trabaho kong tumulong sa mga kasama ko dito. May mga trabaho dito na hindi mo kakayanin mag-isa. Kaya sa ayat mo at sa gusto mo, kailanganin mo ng tulong ko. Ang tulong namin lahat. Sampung taon na akong muhay mag-isa. Dahil sa kagagawan mo. Hindi ako humingi ng tulong kahit kanino. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Kahit pinagtakpan mo ako kanina, hinding-hindi kita pasasalamatan. Takbo. Naiintindihan kong galit mo sa akin. Pero ako pa rin ang senyor mo dito. Kaya karapatan ko, pakialaman ka. Ngayon, pagtapos mong iligpit to, pilian mo. Yung mga hindi na pwedeng pakinabangan, itapon mo. Yung pwede pa, ibilad mo sa araw. Halika nga dito. Aray, Mommy! How dare you? Pinagkatiwalaan kita na mag-tutor sa anak ko, pero ano tong ginawa mo? Kikidnapin mo pa siya. Pinoprotektahan ko lang po si Daphne. I'm sorry, pero child abuse ang ginagawa niya sa kanya. Bakit may mga taong nagagawa nilang malikot ng sarili nilang anak? Bakit? Huwag ka nang masad, huwag ka nang malungkot. Buhay mo man ay sad-sad, mukha mo man ay lukot. Tingnan mo ang buhay, puno ng kulay. Hawakan mo ang kamay sa akin, hindi ka sasablay. O, di ba? Mas maganda ka kapag nakangiti. Hindi bagay sa iyong sentiment. Takbo, salamat. Para saan? Dahil lagi kang andyan para patawanin ako. Yun lang ba? Bakit ka nagpapasalamat? Gusto ko, lagi kang masaya. Kaya kita pinapatawa. Mas ako kayang sumasaya kapag nakikita kitang tumatawa. Miss? Taku, sana dumating yung araw na ako naman magpapatawa sa'yo. Yung tawa galing sa puso. Yung walang lungkot. Dahil nakita mo na yung nanay mo. Yung walang problema. Kung may magagawa lang ako. Kung nang malungkot ha? Iyak ka na naman. Bawal umiyak. Ha? Di ba? Oh, mga bossing, may kailangan kayo? Bibili kayo ng tinapay. Pasensya na po. Sarado po kami ngayon. Hindi ikaw ang kailangan namin kung kasama mo.
Anong kailangan niyo sa best friend ko? Eunice Bustillo, sumama ka sa amin sa presinto. Lagas, sumama ka! Teka! Lagas, sumama ka! Ano kailangan niyo sa kanya? Hindi mo na ganaan ka! Sumama ka! Sumama ka! Sumama ka! Iwan niyo siya! Ano ba kasalanan niya? Bakit niyo siya inuuli? Kasalan sa batas, hindi na sa bata! Hindi totoo yun! May ebidensya ka ba? Ha? Mabait ang best friend ko! Hindi niya gagawin yun! Taku, tuwi mo na ako. Sama na ako sa kanila. Baka madami ka pa dito. Upas kasi dito! Hindi na pwede ka, kakasuhan kita! Di ako papayag! Huwag kang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo! Gagamitin mo lang yung kamao mo kapag wala ka ng pagtitilian. Itong kamao mo ang huling bagay na gagamitin mo sa oras na sinusuko ka. Sige, pumasok na! Sige! Sa pasok! Pakawalan niyo ako dito! Asan yung dinala yung best friend ko, ha? Palapasin niyo ako sabi! Hoy, hoy, hoy! Kanina pa nakukulilit na tenga ko sa'yo! Pag hindi ka tumahimik, hindi mo na makita best friend mo! Itas ng ulo mo! Eunice Bustillo, scholar ka pala at consistent at top-notcher sa university pinapasukan mo. Pero bakit kinidnap mo yung estudyante mo? Wala akong kinidnap na bata. Itinakas ko lang siya sa magulang niya. Sinasaktan nila yung bata. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi mo dapat dinukot yung bata. Ano gusto niyong gawin ko? Hayaan ko siyang saktan at abusuin ng magulang niya? Ano ka, superhero? Para gawin yun? Matalino ka pa naman, pero di mo ginagamit yung utak mo. Sana, bago ka nagligtas ng kung sino, inaalam mo muna kung sino binabangga mo. Mayaman pa naman ang magulang ng batang kinidnap mo. Sabihin na natin maganda ang intensyon mo. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang magandang intensyon. Magpayaman ka muna kung gusto mong magtagumpay sa kursada mo. Dahil pera ang kailangan para pakinggan ka ng mundong ito. Dahil kung wala kang pera, basura ka lang para sa lahat. Basura na walang karapatan. Nakalimutan ni Mr. President yung telepono niya. Sagutin mo. Ano yan? Ay, nakalimutan po ni Mr. President yung telepono niya. Hindi po namin pinakailaman na yun. Sige, bumalik na kayo sa trabaho niyo. Opo. Hello? Mr. President, si Victor ho ito. Naalala niyo pa ba ako? Alam ko kung nasaan ang anak niyong si Taco. Nasa kulungan siya ngayon. Kailangan niya lang tulong mo. Ako ang nakausap mo sa phone kanina at hindi si Mr. President. Sige, ituloy mo na ang kwento mo tungkol kay Taco. Pasensya na pero si Mr. President ang gusto kong makausap. Hindi ikaw. Wala akong sasabihin sa'yo. Pero nasimula mo na ang kwento mo. Tulad ng sinabi ko, wala akong sasabihin sa'yo. At wala kang malalaman sa akin. Maiwan na kita. Huwag ka na maiyak. Kilala na kita. Ikaw si Victor, dating sanggano, isang ex-convict na may pinakamamahal na anak na may sakit sa probinsya. Matagal ka nang nalimutan ni Mr. President. Burado ka na sa listahan niya. Pero kung magiging mabait ka sa akin,
ikaw ang magiging importanteng kaibigan. Hindi lang ikaw. Pati ang anak mo may sakit sa probinsya. Magkakaroon ng puwang sa puso mo. Ano yan? Kayo po pala, Master. Ano yan? Yan po yung mga nasayang na masa kaninang umaga. Tinabi ko po para pagpraktisan na hindi masayang. Umpisahan mo na. Po? Hindi ba sinabi mo pagpapraktisan mo? O di umpisahan mo na, manunod ako. Sige po, Master. Tama na. Mahusay ang kilos ng mga kamay mo. Mahusay ka rin gumawa ng mga masa, walang duda yun. Pero, hindi ba kinakain ng mga customer natin ang tinapay na ginagawa natin? Opo, Master. Kung gano'n, bakit mo tinarakan ng patalim ang puso ng tinapay? Ano pong ibig niyo sabihin, Master? Hindi mo alam? Hindi ka ba nagmamaangahan? Pasensya na po, Master. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Babaguhin ko ang tanong. Yan, lahat ng mga masang yan. Anong tingin mo dyan? May buhay o wala? Tinatanong kita. Sumagot ka! Para sa ordinaryong tao, lahat ng mga masang yan ay tubig lang at harina. Pero para sa atin, kayong mga panadero, lahat ng masang ito sa harap mo ay may buhay! Bakit mo sila nilakastangan kagabi?